Oh, mga katribya, meron po tayong malaking problema dahil maliit pa lang po yung ating kalamansi, nakalaylay na. Problema natin ngayon mga katribya, baka magkabangalan ng bunga ng kalamansi natin, saka po yung ating tukod. Yan po ngayon ang pinoproblema po natin. Yan, maliit pa lang po, laylay na siya. Yan, samahan niyo ako mga katribya po sa problema po natin. Kaya gusto po ninyo ng magkaroon din po kayo ng problema mga katribya. Ayun, huwag na kayo mag-isip, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Try nyo na yun pong ating organic fertilizer. Kaya lang, ihandaan nyo lang ang inyo pong pantukod, ang inyo pong pantali sa mga sanga po ng kalamansi ninyo. Yan naman po ay hindi naman yan bola. Kita naman ninyo yung ating ebidensya dahil doon sa organic. Magandang umaga po sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayong umaga, makulimlim ang panahon pero hindi naman po uulan. At tayo po ay follow up operation po ng ating pag-spray. Ito na ang ating inaalagaan. Nakakakita na po tayo ng magandang resulta. Ayan. Sino mga katribya po ang mag-aakala na ito po ay ating power spray ang gamit? Manual lang po ito, kaya maniniwala po yung ating mga katribya ito'y ginamitan po ng power spray. Ayan, dahil pong bunga. Ayan. Basta po masipag lang tayo, tapos pambulabog lang po ito sa ating pong mga insekto, marami po magiging bunga ang ating pong kalamansi. Gaya po niyan, ayan, no? Nakita po ninyo po yung bulaklak, tsaka po yung bunga niya. Ayan. Kaya maaga po tayong magtutukod ng ating kalamansi. Di baling magtukod basta't maraming bunga mga katribya, walang problema. Ang mahirap walang bunga, wala kang tutukuran. Ayan, no? Nakalaylay na mga katribya po ang ating mga bunga. Tas marami pa tayong mga lumulusot na mga bulaklak. Kaganyan po ang ating kalamansi, gaganahan po tayo mag-alaga. Yan po yung nagbibigay sa atin din ng inspirasyon mga katribya. Yung maraming bunga para lalo tayong sipagin. Pagka po kasi wala pong bunga ang inyo pong kalamansi, tatabangin pa tayo. Sa totoo at sa hindi, nakakatamad yon pagka wala kang bunga na makita. Meron man, mga sira pa. Kaya yun po ay tinatyaga po namin tinuturo sa inyo mga katribya, para meron din po kayong magandang anihin, na hindi po como power spray na ang ating pong gamit, tiyak na marami na po ang magiging bunga ng kalamansi po natin. Tandaan po ninyo, hindi po nakukuha yan sa paliguang spray, o kung madalas ka mag-spray ng ating pong kalamansi. Iyan ay nakukuha yan sa templado po ng gamot, sa tapang, at syempre ayan, yung maintenance. Importante dyan mga katribya po yung agap. Pag maagap ka sa ating pong pag-i-spray, ganyan pa lang po yung bulaklak ay ni-spray na po ninyo,
possible po talaga na mabuo ang bunga ng kalamansi. Pero pagka po mag-i-spray tayo kabukahan na po ng kalamansi, ay possible din po na marami na rin pong may sira dyan. Napasok na rin po yan ng ating mga insekto. Yan. Technique, paraan para po magparami po ng bunga. Kailangan maagap. Yan, gaya nyan. Agap lang po ang ating pong ginawa dyan. Excuse me po. Kaya na-maintain po natin na wala pong ganong insekto na tumitira po sa ating kalamansi. Ay, makikita naman ninyo mga katribya, pagka po marami pong insekto, marami pong mga timpapalis po na lumilipad. Ngayon parang medyo nakapahinga. Ayan o, kapal po ng bunga. Maliliit pa lang ay nakalaylay na. Paano na yan pagka lumaki? Kaya mukhang maaga tayo mga katribya magtutukod ng ating bunga. Ganyan mga farmers, pag makapal ang bunga ng kalamansi, obligado natin tukuran or talian po ng PC o PC ang ating straw para po hindi po mabangal ang ating mga sanga bilang pangsuporta sa ating bunga. Maliliit pa lang, ayan o, maliliit, naghihintay na po ng tukod. Ayan o, sa taas, ibaba, gitna. Okay, maganda ang bunga, marami, sulit to, sulit ang ating alaga. Pero konti lang din po ang puhunan natin dahil hindi po matakaw po sa pataba yung organic fertilizer. Hindi ka po lagay ng abono dahil matagal po niyang kinakain. Ayan o, bunga na po yan ng organic o. Saka malakas po yung katawan ng kalamansi. Yan ang isa po sa aking napansin. Matibay sa laglagan, hindi po nagbawas po ng bunga yung kalamansi natin, maliban na lamang doon sa talagang sira. Pero yung mga buo ay ano, nakakapit po siya ng gusto. Yung dating synthetic na ating ginagamit ay pagka ganyan na po ang bunga, marami na po yung ibinabawas. Nakita ninyo, nalalaglag na po sa ilalim. Pero ito hindi siya po nalalaglag. Matindi po yung kapit. Kaya tama nga naman po yung sabi po ni Mr. Marvin, malakas po ang katawan ng palay, ng kalamansi o anumang gulay na ginagamitan po ng organic. May nasinggitan tayo ng ating kalamanda rin. Mayari sa ating susunod yan. Yan. Ang dami po niya. Kaya sulit oh. Hindi pa po siya pitasin nakalaylay na bunga. Ayan oh. Mga buo po ang mga buko. Yan oh. Sunod-sunod po yan oh. Kaganyan po ang kalamansi. Ang sarap pong alagaan. Sino po mag-aakala na ang ginagamit lang po natin ay simpleng chargeable, makapagpabunga tayo ng ganitong karami na daig pa ang power spray. Basta't may bulaklak, tuloy ang bunga, tuloy ang buko. Gaano po katipid yan. Yung ating buga halos hindi nyo na po makita. Ayan, no? Pisik-pisik nga lang pero mga buo ang buko.
Kasi natuklasan po natin po yung tamang paraan ng pagtitimpla ng gamot tsaka po ng pagkukondisyon. Yan ang importante. Pati na rin po yung agap. Yan, magkakasama yan. Siyempre, bago naman po natin yan ma-discover, ayan o, ganyan, marami na rin po tayong mga failure din na pinagdaanan. Kaya akala po ng iba, nagsusungit tayo doon sa mga info na hinihingi ng iba na hindi natin kaagad-agad na binibigay. Gusto live na sasabihin natin sa video, ay hindi po ganon. Hindi po tayo nag-i-endorso o yung commercial, mga katribya. Mamaya yun pong ating in-endorso sa inyo, hindi po pala kapid, hindi pala hiyang, ako pa ang masisi. Mahirap yung ganon. Dito naman po ay sinasabi naman po natin sa ating pong mga vlog na bago po natin sabihin sa inyo yung pong ating mga ginagamit, tayo na po mismo ang ating tayo po ang nagsample. Hindi po natin pinagamit sa iba, ako po mismo, para makita natin ang resulta. Gaya nito, nakita natin po yung resulta, kaya sinasabi po namin sa inyo, mga ka-farmers. Yan. Itong dulo na ito, nalilimang kasi nung araw, kaya hindi po siya gano'ng nakalaki. Pero mas maganda na po ang kalamansi natin kaysa doon sa ating kapitbahay. Sasabi po natin na sulit ang ating alaga at sulit po ang ating pagtsatsaga. Sa ating mga katribya, basa po kayo ng ating comment section. Lalagyan naman po natin doon yung ating mga ginagamit. Kayo magagalit kung hindi natin sabihin po sa video kung ano man po yung ating ginagamit. Karapatan ko naman po mga katribya hindi po sabihin yun. Meron po nakakatanggap pa tayo ng mga masasamang mga salita doon sa mga iba, yung mga basar natin. Di kung ayaw ninyo po ng ating video, na ating pong vlog, skip na lang po ninyo. Hindi po yung magsasalita pa kayo ng hindi po maganda. Yun po ang pangit sa ating mga kababayan. Hindi naman po lahat, pero mayroong ganon na nakakasira po ng momentum. Eka nga, basta't ganon lang mga katribya, tsaga-tsaga lang. Nakikita nyo ang resulta. Meron tayong ebidensya sa ating pong pag-aalaga ng kalamansi. Nakikita ninyo kung aprobado ba o hindi sa pamamagitan po ng ating alaga. Mahirap kasi sa salita lang na wala naman po tayong patunay. Yan po yung ating pong hamon sa ating mga gumagaya rin po sa atin, nagtutorial. Pakita nyo rin po yung inyo pong mga pruweba na okay. Ngayon kung okay naman po ang pruweba ninyo at maayos, share naman po ninyo sa ating pong mga kababayan para marami tayong matulungan. Hindi para tayo ay magsiraan, magpatalbugan. Hindi. Ang halayon natin ay makatulong tayo at marami pong makinabang na ating mga magkakalamansi. Totoo nga ako dahil bukod po sa akin, meron pa tayo iba pong mga kababayan natin mga nagbablog para sa kalamansi. Lalo mas maganda para lalo pong maingganyo ang ating mga kababayan na magtanim po ng kalamansi at kumita. Yan po naman ang purpose ng ating pong channel. Kaya tayo naglabas po ng ating pong channel
para yung mga po pwede sa kalamansi, yun ang ating hinihikayat na magtanim ng kalamansi. Kaya lang pagka po hindi po pwede sa kalamansi, talagang pambukid talaga, yung pangpalay. Kailangan naman natin mga katribya po ang bigas. Pangunahin yan na pagkain natin mga Pilipino. Ayan, tsaga-tsaga, napakarami pong bulaklak, sobra nakakatuwa naman. Yung ate pong unang natubigan, malaki-laki na yung mga bulaklak. Ayan. Maintain lang natin yung ating hangin. At pagka po natamaan po ng ating mahiwagang gamot, ayos, nakasecure na siya. Dami po naman yung bunga. Ayan, kapal oh. Tignan mo nga mga trivia po, yung ibabaw po na yan, bababa yan basta't po marami pong bunga. Kaya hindi naman po natin siya pinuputol o pinoproning. Para sa iba, yan ay puputulin na. Wag. Pagka po yan ay nagbunga, bababa ang kusa yan, dahil po sa dami po ng bunga niya. Ayan, yan ang magkocontrol para hindi po siya tumayog. Kaya kahit medyo mataas po ang kanyang sanga, wala pong problema. Importante lang dyan, galingan lang po natin sa ating pong alaga para mag-continuous, wag masira. Dahil pagka hindi po natin gagalingan, tapos or sprayin, ayan, tatayog po ng tatayog ang kalamansi natin nang wala pong bunga. Pero sa atin hindi tatayog yan. Ayan, no? Pagka puno ng bunga bababa yan, bibilog, ika nga. Ang ating kalamansi, yan, lumilipad na po ibang mga timpapales. Meron kasi tayong kasabayan nag-i-spray, siguro nakain na nila yung mga insekto doon sa kabila. Dito naman yung mga lumilipad, yun naman po ang kanilang kakainin. Yan. Pasensya na kayo mga katribya at pawis-pawis tayo. Kailangan talaga natin na tayo po ay mag-alaga. Ngayon meron po tayong katribya na ayun, na mag face mask. Okay naman po mga katribya po yung face mask, talagang dapat talaga. Kaya lang tayo po hindi naman po tayo naka face mask dahil hindi naman po tayo naliligo ng ating bomba. Dahil nakita lang naman ninyo, pisik-pisik lang, hindi kagaya talaga sa power spray. Hindi natin sinasabi na gayahin nyo kung mga katribya, dahil talaga isang paraan din po yan, paragang pag-iingat na rin. Kung kasi tayo po ay kabisado na rin natin, yun po ang ating pong pag-aalaga, yun ang isang bagay na mahalaga. Huwag mo lang siyang i-direct na tatama sa iyo, delikado yun. Pero pagka ganyan malayo naman sa atin, na kahit man naaamoy, tutuusin walang ganong amoy po itong ating ginagamit Hindi siya masakit sa ilong. Meron po kasi mga gamot sobrang sakit sa ilong. Pagka po tayo ay nag-spray, lalo na po yung nag-power spray, 1 linggo pa, nilaban mo na yung damit,
nandun pa rin ang amoy ng mabahong gamot. Hindi naman po natin nire-recommenda sa ating mga katribya po na gumamit po ng sobrang babaho. Merong mababaho pero wag naman sobra. Kaya lang iba talagang nakasanayan na rin. Nakala ng iba pagka po mabaho ang gamot, mabisa, epekto na lumalayo po yung mga insekto. Hindi nila alam yung mabaho minsan lapitin pa ng insekto. Depende po yan mga katribya. Yung ating hulip malaki na rin. Ganyan lang mga katribya po alaga natin, pero nakakatuwa dahil marami pong bunga. Hindi po sayang ang ating gastos. Yeah. Pawis-pawis lang tayo mga ka-farmers. Bali 2 karga na lang tayo, tapos na tayo sa ating pong pag-i-spray. Para na po tayo nag-power spray ng ating pong kalamansi. Kaya may problema po tayo nito habang lumalaki po ito. Ay maobligado po tayong magtali po ng leteng o leng ng ating pong straw. Tsaka po na magtukod sa ilalim dahil marami pong bunga. Pakita ko lang po sa inyo mga katribya na katunayan na talagang matindi pong magpakapit po yung organic na fertilizer yung bago po natin ginagamit. Yung pong ating hinog mga katribya, ayan. Ito po ay nakaligtam po na pitasin po ng ating mga mamimitas. Naiwan po na siya, kaya ang nangyari, hinog. Ito po ay bunga pa ng tagulan. Tagaraw na po ngayon. Hindi pa rin po siya nalalaglag. Hanggang ngayon ay makapit pa rin. O yan no. Gaano katindi po mga katribya po yung organic. Matagal bago po malaglag. Samantala nung tayo gumagamit po nung mga inorganic, yun po mga synthetic, ganyan pa lang po nalalaglag na. Tinutusok na siya ng mga putakte. Pero ito, aba, imagine niyo, may halos nabubulok na po siya doon sa kuwan, sa tangkay. Ayaw pa rin siyang malaglag. Ayan no, orange na orange yan. Pero yung iba laglag na. Yung dati natin ginagamit po na pataba, yan, laglag na po lahat yan. Halos wala na po siyang matitira. Yan naman po yung aking naobserbahan doon sa pataba po na ate kong ginamit. Yung pong mga buko, wala pong mga nalaglag po doon sa ilalim. Ayan no, malinis. Kaya yun po yung isa po sa kinamamangha po natin doon sa ginagamit natin siya mga katribya. Hindi siya nagbabawas. Ang inaalala ko talaga mga katribya, talaga pagka po yung mga bulaklak ay magtutuloy na ito, baka po magkasangalan dahil sa dami. Kaya nga sabi sa akin ni Mr. Marvin, wag ka ekang magugulat sa kalamansi mo dahil to continuous po ang kanyang pamumunga. Yan na nga po siya mga katribya. Maliit pa lang siya ay gaya ito nung ating maliliit na mga buko, nasangal na dahil sa dami. Kaya maoobligado po tayo mga katribyang magtukod ng maaga sa dami po ng bunga na ating naging resulta po ng gamot po ng organic. Ayan. Ay talagang lalaylay po ito. Kaya doon po talaga sa makakagamit nito, yun ang inyo pong makikitang pagbabago. Kaya lang wala pa po kasi sa market po yung pataba po ni Sir Marvin. At ito po ay nandun pa lang po yung sa Nueva Ecija po yung kanyang address. Pwede nyo po mga katribya po sa barangay Kaalibambangan, Cabanatuan City, yung pong kanyang pwesto, yung kanyang pong pagawaan. Pwede nyo pong subukan para doon sa mga ibang mga nagiging masama po ang pag-iisip po sa atin na hindi natin sinasabi yung address. Sinasabi po natin yan, na iniisip nila na tayo po ay meron pang
kumbaga kinabang o komisyon, dahil hindi natin ilalagay mga katriba po yung number po ng Mr. Marvin tsaka po yung address kung gusto natin mangumisyon po sa kanya. Ayun, malaya po ninyo puntahan. Nasubukan ko po yung gamot, yung kanya pong abono na ginagamit, approve, okay. Kaya yun po yung ating nire-recommenda sa ating po mga farmers para marami po tayong mga matulungan. Kaya lang sa parte pong Bisaya saka po sa Mindanao, sa parte na po mga malalayo, medyo pahirapan pa po tayo. Kaya ibang pang mga nagre-request po ng seminar sa kanilang lugar, hindi rin po mapagbigyan dahil sa sobrang lalayo na rin. Paano mga katribe, ang tinula po ang ating pong vlog, at sana po ay meron kayong napulot, nakaalaman at karunungan. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag, at lagi nang tatandaan, karunungan at kaalaman may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita na po tayo po bukas. Bye bye.